Iginiit ng House Prosecution Team na hindi natibag ang kredibilidad ni COA State Auditor Silene May Del Campo matapos ang ilang oras na cross-examination ng depensa. Hinamon din ng prosecution ang bise na humarap at sagutin ang mga akusasyon imbes na atakihin ang integridad ng impeachment court. Si Bien Manalo para sa buong detalye. Inaasahang mabubunyag na ang katotohanan kung saan nga ba talaga napunta ang confidential funds ng Vice-Presidente. Yan ang iginiit ng prosecution team. Sasalang na kasi sa susunod na linggo sa witness stand ng Senate Impeachment Court ang dalawang dating special disbursing officers ng Vice na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Si Acosta ang special disbursing officer ng OBP na nakagastos ng 500 milyong pisong confidential funds, kabilang ang 125 million pesos na naubos lang umano sa loob ng 11 araw. Habang si Fajarda naman ang SDO ng DepEd na nakakaalam kung saan napunta ang mahigit 112 million pesos na confidential funds. Umaasa ang prosecution na sasamantalahin ni Acosta at Fajarda ang pagkakataon para isiwalat ang umano'y maanumalyang paggasta ng naturang pondo. Posibleng makilala na rin nila ng taong bayan ang mga questionabling pangalan na lumutang na umano'y nakatanggap ng spy funds. Magiging importante no, ang magiging testimonya na maririnig natin sa kanila para mapaliwanag nila kung saan napunta itong pera na to. No? Gusto natin makamit yung pananagutan matapos yung proseso ng pananagutan at kailangan pong protektahan yung credibility, integrity, yung pag-observe ng rules and regulations that the Senate Impeachment Court itself is setting. Hindi naman nila natibag ang kredibilidad at testimonya ni COA State Auditor Silene May Del Campo matapos ang ilang oras na cross-examination ng depensa. Matibay nila ang paninindigan ni Del Campo sa pagsiwalat ng katotohanan sa paggastos ng ikalawang pangulo ng confidential funds. Napatunayan din nila sa cross-examination na bigo ang depensa na maitatag ang malino na nexus o connection sa mga surveillance activity na kanilang iprenisinta at mga gastusing kinuha mula sa confidential funds. Bagamat maaring ituring na intelligence o surveillance work ang ilang aktibidad na nasa liquidation report, nanindigan nila si Del Campo na hindi pa rin sapat ang mga report at certification para mapatunayang naging matagumpay nga ang information gathering at gamitin ito bilang batayan sa pagbabayad ng rewards. Meron silang ginagawa mga surveillance activities or confidential activities. Mali pa nga sila, sinasabi nila paulit-ulit intelligence activities eh. Pero hindi ho maipakita yung nexus doon sa, okay, ginamitan namin yan ng confidential funds. Pasaring naman ang prosecution na walang dapat sitahin ng korte kundi ang Vice-Presidente dahil sa kanyang pahayag na bending dalo kaugnay sa umuusad na impeachment case laban sa kanya. Kasunod yan ang nakatakdang paglalabas ng ruling ni Senate Court Presiding Officer Chis Escudero dahil sa umano'y mga paglabag sa Rule 18 ng impeachment na nagbabawal sa mga partido na magkomento at magsapubliko ng mga merito ng dinidinig na kaso. Bagamat kinikilala nila ang karapatan ng bise na depensahan ang kanyang sarili, hindi na nila dapat pang bigyan siya o ang kanyang mga abogado ng espesyal na pribilehiyo para sirain ang impeachment court. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionabling paggasta ng confidential and intelligence funds na hanggang ngayon wala pa rin pong sagot sa taong bayan. Dapat din nilang maging patas ang korte sa pagpapatupad ng sub judice rule at hindi ipagbawal ang factual reporting sa mga nangyayari sa hearing o ang pagpapaliwanag sa mga legal principle. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court. Hinamo naman ang prosecution ng Vice-Presidente na humarap at sagutin ang lahat ng akusasyon sa kanya imbes na atakihin ang integridad ng impeachment court. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.